title natin, kinuha ko din yung title ni Pastor na True Worshipper That Changes Everything. O True Worship That Changes Everything. From encounter to transformation. Truly ba, o genuine na ba yung encounter natin sa Lord? Gusto niyo na ba ma-encounter si Jesus? Yung tumatagos na kayo sa pinto. Gusto niyo na ba yun? Ayan. Pero, tingnan natin, no? Ito, alam niyo na itong story na to. It's about the Samaritan woman, no? Na nanghingi si Jesus doon sa well of Jacob ng tubig, no? And hindi na natin siya ididig-dig, o hindi na natin siya verse by verse. So, we will jump in 21. Sabi doon, before that, let's stand bilang paggalang, no? Sa salita, pagbasa sa salita ng ating Panginoon. Verse 21, Jesus replied, "Believe me, dear woman, the time is coming when it will no longer matter whether you worship the Father on this mountain or in Jerusalem. You Samaritans know very little about the one you worship, while we Jews, we know all about him. For salvation comes through the Jews. But the time is coming, indeed it's here, now when true worshiper will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship Him that way." Let's pray. Heavenly Father, Lord, salamat, Panginoon, for your goodness, for your grace, for your mercy, for your love, Panginoon, sa amin. Lord, dalangin namin na ikaw po siyang mangusap sa amin. May galaw, Panginoon, yung inyong banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon. Ikaw lang po ang siyang maitaas sa mga oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na tayo, no? Ay, sa 24 pala. Meron pa yung 24. For God is spirit, so those who worship Him must worship in spirit and in truth. Ay, hinighlight ko dito, no? Hindi lang kita, kasi nga meron tayo. Ay, kita. Sakto pala yung ginawa ko. Sabi doon, but the time is coming, indeed, it's here now, when true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking those who will worship Him that way. Yun daw hinahanap, no, ng Diyos Ama, yung mga true worshipper, no? So true worship does not end with a song, it begins with an encounter. Hindi lang natatapos yung panambahan natin o pagsamba natin sa pagtapos ng kanta. But every encounter natin sa Panginoon, pagising, pagkain, even sa pag-toothbrush, no, sa pag-CR natin, pwede nating ma-encounter yung Panginoon. Or gusto nyo face-to-face nyo ma-encounter sa Panginoon. Pag nagtutoothbrush kayo, ganyan. So, but yung buhay natin, no, yung buhay natin ay kailangan naka-align sa tamang panambahan. Totoo, sabi doon, true worship, genuine worship yung hinahanap ng ating Panginoon. No? Point number 1, true worship begins not with our posture, but with our surrender. No? Every Sunday, kaya nating tumayo, mag-worship sa Panginoon, but may mga area tayo sa buhay natin na hindi pa natin kayang i-surrender sa Panginoon. And that's not a worship. Hindi yun tinatanggap ng Panginoon. But true worship begins not with our posture, but our surrender sa ating Panginoon. Yung buhay na sinurrender natin sa Panginoon. Sinurrender na ba natin lahat? No? And alam niyo yung maganda na once na sinurrender na natin lahat, Lord, sa'yo na. Ito na yon. Every decision you make is laging nakatanong, laging naka-align sa plano ng Panginoon. May nakausap ako last time. Ito, very seldom ko lang siyang makausap. Actually, parang may pagkakataon na every 3 months lang kami nagkikita. Pero kapag nagkakausap kami, talagang deep talk yung usap namin. And she shared na she started to
join the community na Christians, may mga na-renounce na siya, so ganyan. And sa kanya, nakita niya na every move na ginagawa niya, before, siya na lang, bahala na, ako na to. Parang lahat ng ginagawa ko, it's on my own. It's on me. Pero nung join siya, nag-deep yung relationship niya sa Lord, nakita niya na, ay, hindi pala dapat. Kasi kung ako, yung nagdesisyon sa buhay ko, kahit hindi mo ma-meet yung expectation mo, yung expectation ng Panginoon, andun pa din. No? Kahit yung pray ka ng pray, Lord, ba't hindi mo to nangyari? Pero dahil nga, fully surrendered ka na sa Panginoon, ay di, alam ko may plano ka. Alam ko may mas better pa dito. Alam ko may gagawin ka pa, Lord. Hindi man to mag-work, tong area ng buhay ko na to, matagal ko na to pinapanalangin, Lord, tinataas ko to sa iyo. Alam kong may gagawin ka. Pero kung hindi tayo fully surrendered sa Lord, mag-frustrate tayo. Gagawa tayo ng paraan para ma-meet natin yung expectation natin. Diba? Pero sabi sa Romans 12:1, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Diba? Sa atin ba, yung mga secured building or establishment na school, company, pag pinapakita ba natin yung ID natin, para saan yun? Ano ako, CEO ako CEO ako. Hindi. Pinapakita natin yung ID natin para kasama pala sa outfit check. No, para ma-identify kung sino ka. Hindi para magpasikat ka kung sino ka. But ma-identify kung sino ka talaga. No? God is not checking how good tayo sa mga talents natin, sa mga gift natin. He is checking who is on the throne of your heart. Sino ba yung nandyan? Baka naman, yung sarili mo na, yung nasa trono ng puso mo. Masyado ka ng proud sa sarili mo. But, tignan natin, di ba, idols cannot be idols until they replace the throne of God in your heart. Again, let's examine. Examiner na naman siya. So, examine natin lagi. Actually, it's very very vital sa akin yung talagang nagre-reflect ako, nag-examine ko. Lord, baka hindi na ako to. No? May isang preaching na hinahadal ko talaga sa Lord. Pero sabi ng Lord, hindi yan yung sasabihin mo. Baka kasi nag-preach ako, yun na lang yung gusto kong sabihin. Hindi na yun yung gusto ng Panginoon. Diba? Kaya every time, chine-check ko yung sarili ko, hinagnat ka pa ba? Chine-check ko yung sarili ko, yung heart ko. Lord, ito ba talaga yung gusto mong mangyari? Ito ba yung gusto mong sabihin? Baka ako na lang to. No? Minsan, may mga point tayo na, naman, kailangan naman nila yan. Pero sabi ng Lord, hindi pa. At hindi sa'yo manggagaling. Let other, di ba, preach yung kanyang sentiments. Ayan. So worship is not something we give to God. Worship is something that God asks from us. Ano yun? Yung ating mga sarili. Again, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy, pleasing to God. This is your true and proper worship. Para daw natin malalaman yung proper at true worship sa Panginoon, let's offer our body as a living sacrifice. Kalugod-lukod, karapat-dapat sa Kanya. Kalugod-lukod,
lugod-lugod, karapat-dapat sa Kanya. We can fool ourselves, other people, pero yung Panginoon hindi. Pwede tayo dito magpaka-holy-holy, banal-banal, righteous-righteous every Sunday. Hindi naman ang Diyos ay nasa Sunday lang. Hindi naman ang Diyos ay nandito lang. Ang Diyos ay everywhere. He knows your heart. He knows your life. He knows you. Diba? Pangalawa, true worship transform the heart before it transform the story. Babaguhin muna ng Lord yung puso mo bago baguhin ng Lord yung storya na meron ka. And if you allow God to change that heart of yours, wow, English, the other will follow. Gusto mong mabago yung sitwasyon mo, pero yung puso mo ganun pa rin towards that people, towards that person. Hindi. Diba? Gusto ng Lord, let's lay our brokenness sa Kanya para maayos ka. Okay pa ba yung puso natin? Let's do a heart check. Okay pa ba yung puso natin? Okay pa ba tayo towards other people? Okay na, every Sunday ko lang naman siya nakikita. Every Wednesday ko lang naman siya nakikita. Every Tuesday ko lang naman siya nakikita. Okay na ako doon. Pero, every time, no, kahit nga once a week lang kayo nakikita, pero every time makita mo siya, parang, wala na, sira na yung buong linggo mo. No? Pero, if you want to change that story, for how many years na yan yung dinidil mo sa Lord, o dinidil mo sa buhay mo, kung gusto mo yan mabago, offer mo yung puso mo sa Kanya. Allow God to transform your heart. Allow God to work sa puso mo para mabago yung buhay na meron ka or yung istorya na meron ka. Meron ba dito na pumunta ng ospital na sinabi sa doktor, uy, magaling ako wala ka sakit. No? Di ako magpapa-admit. May sense? Meron mo gumagawa nun? Siguro ako mamaya. Try ko kaya mamaya. Nawala. Lahat, hindi naman lahat. Kaya ka nandun sa ospital para magpa-check up. Para magpagaling. Para malaman kung anong sakit na meron ka. No? Kasi kailangan mo ng healing. Kailangan mo ng healing. Sabi sa Psalms 51:17, "My sacrifice, O God, is a broken spirit. A broken and contrite heart, you, God, will not despise." Sa Tagalog, ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang mapagkumbabang puso. Pusong mapagtapat. God heals what we humbly lay down before Him. What we humbly, not reluctantly, sa paanan ng Panginoon. Lord, ito na yon. I humbly surrender to you. Ito yung gusto kong ayusin mo, Panginoon, sa buhay ko. Pain, repentance, and brokenness are not barriers. They are gateway to transformation. Pain, repentance, your brokenness is a gateway to transformation. If you allow God to work on that. When the heart change, obedience follow naturally. When the heart change, obedience follow naturally. Church is not a place or not a concert hall. It is a place
of restoration. And I pray na patuloy natin siyang nararanasan. Now, when we go in, again, if we define the church, hindi lang siya yung church na building. But if allow yung fellowship sa buhay natin, sa mga kapatiran natin. Di ba? Church, ako, ikaw, tayo. Church is not a concert hall. It is a place of restoration. Nare-restore ka pa ba? Kung nasaan ka ngayon? No? Church is not a place for performance or entertainment. Katulad ng concert hall. It is a spiritual place of restoration where broken, wounded, and searching people come to be healed by God's presence, truth, and grace. It's a place for restoration, not for applause. Church, it's a place for restoration, not for applause. True worship is not pretending you are okay. It's allowing God to heal what is broken. It's allowing God what is... Again, kaya mo magtago sa ibang tao, kaya mo pigilin maging masaya, isuot yung maskara mo sa harap ng ibang tao, pero kilala ka ng Panginoon. Alam ng Lord yung dinadala mo. Alam niya yan. Alam ng Lord yan. Ang gusto niya, you humbly lay down ano man niyang pinagdadaanan mo, ano man niyang meron ka, dala-dala mo sa Kanya. And allow God na i-heal ka doon sa part na yon. God cannot heal what keep hidden. Surrender natin sa Panginoon, itaas natin yan sa Kanya, and brokenness placed at the altar becomes doorway to grace. Alam niyo yung basag, yung crack na jar? No, pag sa tingin ng iba, ano siya sa time nila, sa time nila, sa Bible. No, yung glass, yung vase na crack. If wala siyang laman, ano lang siya? Simply a vase na may crack. Pero kapag binuhusan mo siya ng oil, magsisip yung moist doon sa mga crack. Or fragrance, yung iba nilalagay hindi lang naman oil, but fragrance yung nilalagay nila doon sa jar. Alabaster jar. Diba? Yung fragrance noon, lumalabas, naaamoy. No? If you allow God on your brokenness, finil mo yung sarili mo ng fragrance ng Panginoon, magmamanifest yun. Maaamoy yun ng ibang tao. At makikita nila at malalaman nila ay kahit in his or her brokenness, may fragrance pa rin na lumalabas sa kanya. May fragrance pa rin na kapangyarihan ng Panginoon sa kanya. Your cracks are not disqualifications, they are channel for God's grace. Hindi porket may brokenness ka, may crack ka sa buhay, okay, ano na yon? Wala na. Pero channel yan ng Panginoon sa kanyang kagandahan loob. Pangatlo, at dito na po ako magtatapos. Ang bilis. Ayan. So, pangatlo, true worship produces a changed life other can see. Ha? Oo nga eh. Ba't naka-black and white? Andyan pa naman siya. Ayan. True worship produces a changed life other can see. Alam niyo yung, ito yun, yung sa Luke 7:36 to 50. So, hindi ko, 46 or 47 to 50. So, therefore, I tell you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. But he who is forgiven little, loves little. And he said to her, your sins are forgiven. Then those who are at the table with him began to say among them, who is this who even forgives sins? And he said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. Alam niyo yung tagpo na to?
no, na si Jesus ay pumunta, no, sa kainan. Hindi naman sa kalendarya, but sa bahay, no. Simon. May pumasok na babae, talagang winworship, hinalikan yung paa ng Panginoon, nilinis, pinunasan ng kanyang buhok, no. Sabi ni Simon, ano yung ginagawa niya? Ganyan. Sabi ni Lord, nung pumasok ako dito, hindi mo man lang ako inopera ng tubig, panlinis ng paa. Hindi mo man lang ako hinalikan. Pero itong babae na to, simula nang dumating ako dito, nandiyan siya. Nilinisan niya pa ako, pinunasan ng kanyang buhok, hinalikan niya. No? And sabi doon, which are many are forgiven, for she loved much. But he who is forgiven little, loves little. Makikita natin na her worship brought forgiveness, restoration, and new identity. Yun yung gusto ng Panginoon sa atin. No? Yung true worship natin, again, true worship change everything. That change everything. Yun yung gusto ng Panginoon. Pero kung hindi true, genuine, yung panambahan natin sa Panginoon, yung worship natin sa Panginoon, wala. Same. Same. Hindi natin ma-achieve yung change na gusto na mangyari ng Panginoon sa atin. True worship does not stay in the altar. It walks into everyday life. True worship does not stay in the altar. It walks into everyday life. Again, you can fool others in this hall na righteous tayo, banal tayo. We cite multiple Bible verse, no? Pero sa labas, alam ng Lord yung puso mo. Alam ng Lord kung paano ka naglalakad. Tumatakbo. Ayan. Kapag sino dito yung nagchichinela sa loob ng bahay? Chichinela sa loob ng bahay. Ako kasi nakapaan ng lagi. Kahit sa labas. Kaya pa. Hindi. Pero, syempre, iba yung suot mo sa labas, iba yung suot mo sa loob. Sabi daw nila, ma-identify mo yung tao kung saan galing. Based doon sa dirt na meron sila sa baka. Doon sa sapatos na meron sila sa labas. No? Same way. No? People know you not by your words, but by your walk. How you walk. How you walk on your journey sa Panginoon. Kasi nga, kaya mong pumasok ng bahay ng malinis yung paa mo gamit ang ibang tsinelas. Pero sa labas, ma-identify nila kung saan ka galing, saan ka pupunta, di ba? Based sa sapatos ni Ate April, di ba? Hindi naman siya magbabalik na ganyan ang sapatos. Magbabalik ka ganyan. Di ba? Ma-identify mo, ay, yan. Runner yan. Outfit check. Ayan, di ba? A transformed worshiper becomes a living witness. Nahanap ko yung ano niya eh. Yung shineran siya eh. Ay, shineran niya. Hindi siya shineran. Yung shineran, hindi ko makita. So, a transformed worshiper becomes a living witness. Transformed worshiper. Di ba? In Romans 12:1, offer mo yung body mo as living sacrifice. Holy and pleasing. This is your true, proper worship. Sinundan yon sa 2. But, paano? By renewing your mind. But be transformed by renewing your mind. Paano natin babaguhin yung mga pag-iisip natin? Hindi ka na nag-iisip ng dating pag-iisip na meron ka. Kaya ka binago ng Panginoon. Kasi lahat sa iyo bago na. Your mind, your life, your action, even your impact sa community na dahil, ay, ano yan? Nagbebenta ng ano yan? Ang kasirola ng bahay nila. Ay, hindi. Iba na yung impact mo sa community.
ma-transform ka. Ay, ano na yan? Binibenta niya na yung kaserola ng simbahan. Binibenta niya na. Diba? Nagiging agent na siya. Hindi naman basta lang. Yung mga tasa lang nawawala. Mga tasa. Wala nang mapagkapihan. Ayan. But nagiging witness ka. Living witness sa ibang tao. So kahit alam nila yung before life mo, ay, ano yan? Manginginom yan. Ano ba yan? Siya pa yung tanggero. Siya pa yung nagpapaikot ng tagay. Ngayon, iba na yung pinapasa niya. Iba, dati, alak yung pinapasa niya. Ngayon, Starbucks na. Hallelujah. Word na ng Lord, yung gospel na yung binibigay niya sa mga kainuman niya dati. Habang ESB. Kala ko habang tumutoma. Hindi ako nag-ESB. Worship moves from renewed heart to visible transformation. It starts within you and it will reflect on your actions. Visible transformation. In conclusion, so many people meet God at the altar but leave Him at the door. Na-encounter ko ang Lord. Para lang silang alam mo yung mga tourist, andun lang sila for sightseeing, ano ba meron dito, kumain, pero hindi naman tayo mga turista rito. Di ba? Wala. Buti naman. Kasi yung mga turista yan, sa sightseeing lang sila. And yun na yun. Kung nasan sila, na-experience nila, may iwan lang nila yan. Pero tayo, as transform ng Panginoon, hindi tayo turista. No? Again, hindi tayo turista. Tayo ay nananahan sa lugar na ito. And when we encounter God on this altar, or sabi ni Pastor, di ba, make an altar kung nasaan ka. Meron ka na, Elias, may altar ka na? Binalik mo ba? Ay, hindi na. Hindi mo na binalik. Di ba? It doesn't mean na may altar ka, may ganun ka, may kung ano-anong meron ka. But the place na renewed, restore ka. But through worship, we experience God at the altar. But hindi natin siya iiwan doon sa pintuan. Many people meet God at the altar, but leave Him at the door. Paglabas dito, wala na. Naiwan si Lord dyan sa pintuan. Andito lang siya. Diba? Si Lord hindi naman siya nandito lang. Hindi naman siya nandito sa building lang. Si Lord is everywhere. You can meet Him kung nasaan ka man. In your highs, in your lows, you will meet God. You will encounter God. Hindi mo siya pwedeng iwan sa pintuan. Hindi mo siya pwedeng iwan dyan sa upuan. Sa hapagkainan, nagra-rhyme siya. Sa gate, ay hindi na paano pwede. Di ba? Hindi. Pag na-meet natin si Lord, na-encounter natin siya, bit natin yung presensya. Maganyan, nakaganyan tayo. Presensya ng Panginoon kung nasaan man tayo. In your daily life. True worship carries God's presence out of the church and into daily life. Worship that changes everything does not end with amen. But it continues on Monday morning. Hindi lang siya nag-end sa amen. Sa closing prayer and benediction. Sa church, it will continue on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, even in Saturday. Bit natin yun sa Panginoon. Bit natin yung Panginoon. Bit. Kasama natin yung Panginoon. True worshipers are not just people who attend services, they are people who live surrendered life. Hindi lang sila nag-a-attend ng service, nagsa-sightseeing, but namumuhay sila na may surrender na buhay.
makikita natin, when worship is real, diba? Pagod is real, stress is real, gastos is real, pero worship is real. When worship is real, surrender becomes obedience. When worship is real, brokenness becomes humility. When worship is real, encounter becomes transformation. And true worship changes everything because it changes first. True worship changes everything because it changes us first. Let's stand. Tayo po'y tumayo.